Magandang araw, mga kaibigan. Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong puno ng emosyon, tampuhan at mga aral tungkol sa pamilya at sa pag-ibig? Sa kwento natin ngayon, alamin natin kung ano ang mangyayari nang harapin ng bagong girlfriend ang ina ng kanyang minamahal. At kung paano siya nito pinahiya. Simulan natin ang kwentong pinahiya ng ina ang bagong girlfriend ng anak. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang amoy ng sinaunang amoy kahoy na muebles na nakapanatili ng napakaraming alaala at ang humahalimuyak na scent ng masarap na lutong bahay ay agad na humalik sa ilong ni Kath. Malaki ang bahay ngunit ramdam na ramdam ang pagiging mainit at payapa nito. Sa bawat sulok ay may kuwento, mga lumang larawan ng pamilya na nakasabit sa mga dingding mula noong sanggol pa si Miguel. Mga kinakalawang ngunit mamahaling tropeyo ng kanyang mga tagumpay noong nag-aaral pa ito at mga simpleng alaala ng nakaraang puno ng tawanan. Sa kabila ng napakainit na pagtanggap ng ina ni Miguel, hindi pa rin ganap na nawawala ang kaba sa dibdib ni Kat. Tila mabilis ang tibok ng kaniyang puso sa bawat tapak ng kanyang sapatos sa makintab na sahig na nara. Sa bawat hakbang niya sa loob ng bahay na iyon, nararamdaman niya ang matinding halaga ng sandaling ito. Alam niyang simula pa lamang ito ng isang mas mahabang kuwento. At ang mga sumunod na oras ay magiging krusyal sa kung ano ang magiging dulo ng kaniyang paglalakbay kasama ang lalaking kaniyang mahal. Inakay siya ni Miguel patungo sa sala habang ang kaniyang ina ay pumunta muna sa kusina upang ihanda ang merienda. Habang nakaupo sila sa malaking wooden sofa, inabot muli ni Miguel ang kamay ni Kat. Mahigpit na pinisil ito habang nagpapadala ng tahimik ngunit matatag na mensahe ng suporta at pagmamahal. Ilang oras ang mabilis na lumipas at ang hapunan ay formal nang nagsimula. Nasa kalagitnaan ng isang masayang hapunan ang pamilya Reyes. Ang hapagkainan ay puno ng iba't ibang putahe. Ngunit ang paborito ng lahat sa mesa ay ang espesyal na recipe ng kaldereta na inihanda mismo ni Kad, si Miguel. 25 taong gulang. Isang binatang may itsura, mabait at may malalim na pagmamahal sa pamilya. Ay masayang pinagmamasdan ang kanyang nobyang sikat na 24 taong gulang na katabi niya. Si Kat ay maganda, masayahin at sa mga sandaling iyon, tila perpektong akma sa pamilyang kaniyang pinapangarap na makasama. Kasalo nila sa hapagkainan ng ina ni Miguel na si Aling Flora, 50 years old, at ang ama nitong si Mang Tony, 50 years old din. Nakapwa bakas ang katuwaan sa kani-kanilang mga mukha. Iha, Kat. Napakasarap talaga nitong kaldereta mo. Ang lambot ng baka at napakalinamnam ng sabaw. Parang gusto ko na atang ikaw na lang lagi ang magluto dito sa bahay natin tuwing linggo, ano? Ano sa tingin mo, Tony? Nako, Flora. Baka masanay ka at kalimutan mo ng sarili mong pagluluto. Pero, tama ka. Napakasarap nga. May bala ka na bang agawan ng pwesto itong asawa ko sa kusina, Kat? Baka magretiro na yan ng maaga. Nako tita, tito, kayo po talaga. Ginagawa niyo naman po akong napakagaling ng luto ko. Natutunan ko lang po to kay mama nung bata pa ako. Sabi niya kasi sa akin noon, ang daan daw po sa puso ng isang lalaki ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Mukhang pati po pala ang puso ng magiging biyanan. At tiyan din po ang daan. Sabi sa'yo, Kat eh. Sabi ko naman sa'yo, matatakaw yan si mama at papa. Basta masarap ang pagkain. Hay nako, 5 taon na kayo ni Miguel. Nakikita ko kung paano nyo inaalagaan ang isa't isa. Kailan nyo ba kasi kami bibigyan ng apo? Bagay na bagay kayong mag-asawa. Ikaw na lang talagang hinihintay naming maging opisyal na Reyes, iha. Oo nga naman, Kat. Handa na ang bahay na ito para sa mga maraming ingay at tawa ng bata. Ah, tito, tita, nakakataba naman po ng puso yung sinasabi niyong yan. Ma, pa, dahan-dahan lang po.
Huwag niyo namang presyohin agad si Kat. Darating din po tayo dyan sa tamang panahon. Sa ngayon, hayaan mo na nating i-enjoy ang kaldereta at ang gabi na kasama siya. Nagtawanan silang lahat sa pagkainan. Pinisil ulit ni Miguel ang kamay ni Kat sa ilalim ng mesa. Ang saya sa mga mata ni Miguel ay hindi maitatago. Maliwanag pa sa mga ilaw na nakabitay sa kanilang dining room. Para sa kanya, perpekto ang gabing iyon. Walang anumang pagkukulang. Si Kat ay hindi lang basta isang nobya na ipinapakilala sa pamilya. Sa kanyang paningin at sa paningin ng kanyang mga magulang, para na itong isang tunay na miyembro ng pamilya Reyes. Habang nagpapatuloy ang kwentuhan at ang palitan ng mga biruan, nakatitig si Miguel kay Kat habang ito ay masayang nakikipag-usap sa kanyang ina. Sa loob-loob ni Miguel, iyon na rin ang pinakamalaking pangarap na kanyang iniingatan sa kanyang puso. Si Kat ang the one. Siya ang babaeng nakikita niyang makakasama sa bawat umaga at gabi. Ang babaeng magiging ina ng kaniyang mga anak at ang taong kaniyang makakatuwang hanggang sa pagtanda. Wala nang iba pa na siyang hinahangad kundi ang makapiling ito habang buhay. Payapa ang buong kabahayan. Sa loob ng kanyang kwarto, nakahiga si Miguel sa kanyang kama habang bahagyang nakasandal sa malambot na unan. Hawak niya ang isang libro, ngunit sa halip na magbasa, ang kanyang isip ay lumilipad sa mga plano para sa kanilang hinaharap ni Kat. Malamig ang hangin mula sa aircon. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang naputol ng mabilis na bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Kat, dali-daling lumapit habang mahigpit na hawak ang kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at tila hindi maitago ang napakalaking ngiti sa kanyang mga labi. Miguel, gising ka pa? May kailangan ako sabihin sa'yo ngayon din. Oh, bakit? Para ka nanalo sa loto ah. Ano ba yung dala-dala mo? Lumapit ka nga rito. Tignan mo to. Basahin mo dali. Isang job offer mula sa isang malaking kumpanya sa Singapore. Natanggap ako, Miguel. Ito na yon. Ang pangarap kong magtrabaho sa abroad. Wow, congrats babe. Ang galing-galing mo talaga. Sobrang proud ako sa'yo. Pero, Singapore? Ang layo naman yata niyan. Alam ko. Alam ko mahirap at malayo. Pero ito na yung opportunity na matagal ko nang hinihintay, Miguel. Para rin naman to sa future natin, di ba? Imagine, kapag nakaipon na ako doon, pwede na nating simulan yung pangarap nating coffee shop. Alam ko. At masaya ako para sa'yo, promise. Kinakabahan lang ako, Kat. Long distance relationship. Kakayanin ba talaga natin yun? Ang dami naghihiwalay sa ganyan. Kakayanin natin. 5 taon na tayo, Miguel. Gano'n na ba kahina ang tiwala mo sa pagmamahal natin? Araw-araw tayo mag-uusap. Video call pagkagaling sa trabaho. Chat bago matulog. Hindi mo mamamalayan, mabilis lang ang oras. At magkakasama rin tayo ulit. Promise. Nanatiling tahimik si Miguel habang tinititigan ang mga mata ni Kat. Sa mga matang iyon, makikita niya ang labis na kasabikan at ang apoy ng mga pangarap na matagal na nitong pinagsusumikapang maabot. Niyakap niya muli si Kat, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay hindi pa rin umabot sa kanyang mga mata. Masaya siya para sa tagumpay ng nobya. Ngunit may isang bahagi sa kanyang puso na tila kinurot at pinipiga sa takot. Paano niya sasabihin ang hindi? Paano niya hahadlangan ang kaligayahan at ang hinaharap ng babaeng pinakamamahal niya? Pumikit siya ng mariin at nagpakawala ng huling buntong hininga. Sige, sumusugal ako sa'yo. Kakayanin natin to. Para sa'yo. At para sa atin. Pumatak ang 12:00 ng hating gabi. Sa loob ng madilim na kwarto ni Miguel, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na asul na ilaw mula sa screen ng kanyang telepono. Nakatitig siya rito habang pabalik-balik ang kanyang tingin sa oras at sa icon ng video call na kumukurap sa gitna ng screen. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong umalis si Kat patungong Singapore. Sa simula, napuno ng pag-asa ang kanilang gabi. Mga mahahabang usapan sa telepono bago matulog, palitan ng sweet pictures, at mga nakakatuwang kwento ng kani-kanilang araw. Ngunit tiyak, ang sigla ay napalitan ng panlalamig. Ang dating 5 minutong paghihintay sa reply ay naging oras, at kalaunan ay naging mga araw na walang paramdam. Nang sa wakas ay sumagot din si Kat sa video call, walang bakas ng ngiti sa mukha nito. Iba na ang kanyang itsura. Malalim ang mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata.
Nakatali ang buhok ng mabilisan at bakas ang labis na pagod sa kanyang pisngi. Ang epekto ng magkaibang time zone at matinding panggigipit sa trabaho ay unti-unting kumakain sa kaniyang sigla. Madalas, kapag katatapos lang ng mahabang shift ni Miguel sa gabi at gusto niyang makipagkwentuhan, papasok pa lang si Kat sa opisina. O kaya naman, kapag gising at handa na si Kat na makipag-usap, tulog na si Miguel dahil kailangan nitong gumising ng maaga sa umaga. Ilang segundo silang nagkatitigan lamang sa screen. Ang katahimikan ay tila isang napakabigat na pader na nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Si Miguel ang unang naglakas loob na basagin ang nakakatulinding katahimikan. Di ka naman sumasagot sa mga tawag ko kanina, Kat. Nakatatlong dial ata ako bago ka sumagot ngayon. May problema ba? May nangyari ba dun? Miguel, pakiusap naman. Nasa kalagitnaan ako ng napakalagang meeting kanina kasama yung mga foreign clients. Sinabi ko naman sa'yo, sa chat kaninang umaga, na busy ako ngayon, di ba? Ang daming deadlines na kailangang ihabol ngayong linggo. Hindi pwedeng sagutin ko lang ang telepono ng basta-basta kahit anong oras ko gusto. Di ko naman hinihiling na makipag-usap ka sa akin ng isang oras habang nasa meeting ka, Kat. Isang text lang naman kahit okay o kaya busy ako. Para lang naman malaman kung ligtas ka at okay ka dyan. Ano mo bang buong araw ko nag-aalala? Na hindi ka man lang nag-seen sa mga messages ko nung tanghali. Pagod na ako, Miguel. Sobrang pagod na ako sa trabaho dito. Puyat, pressure, adjustment sa bagong kapaligiran. Tapos pag-uwi ko sa apartment, ito pa ang aabutan ko? Pagtatampo at panunumbat? Pwede bang maging masaya ka na lang para sa akin at sa mga na-achieve ko dito? Pwede bang intindihin mo na lang ang abala ko at ginagawa ko to para sa atin? Ginagawa ko naman ah. Araw-araw ko sinusubukang intindihin ka, Kat. Pinipilit kong intindihin yung oras mo, yung pangarap mo, yung pagod mo. Pero parang layo-layo mo na kasi. At hindi ko lang sinasabi to dahil nasa Singapore ka at nasa Pilipinas ako. Hindi lang sa distansya. Kat, parang hindi na kita maramdaman dito. Natigilan si Kat sa kabilang dulo ng linya. Ang kanyang galit at iritasyon na kanina lang ay sumasabog sa screen ay biglang napawi. Napalitan ng isang malalim na pagkagulat. Tinitigan niya si Miguel sa pamamagitan ng maliit na screen ng kanyang telepono. May bakas ng matinding sakit at pagkalito sa kanyang mga mata habang unti-unting dumadaloy sa kanyang isip ang bigat ng mga salita ng kanyang kasintahan. May bakas ng matinding sakit at pagkalito sa kanyang mga mata habang unti-unting dumadaloy sa kanyang isip ang bigat ng mga salita ng kanyang kasintahan. Naramdaman ni Miguel ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Noong umalis si Kat, nangako sila sa isa't isa na hindi hahayaan ng pagmamahal nila na mawala ang intimacy na binuo nila sa loob ng 5 taon. Ngunit ang realidad ng magkaibang mundo, mga bagong obligasyon at ang unti-unting pagbabago ng prioridad ay dahan-dahang gumigiba sa pundasyong iyon. Para kay Kat, ang pagtatrabaho ng maigi ay ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Isang sakripisyo para sa kanilang hinaharap. Ngunit para kay Miguel, ang kawalan ng komunikasyon at ang unti-unting paglimot sa kanyang presensya ay parang dahan-dahang pagpatay sa kung ano ang mayroon sila. Huminga ng malalim si Kat. Pilit na pinipigilan ng luha ng pagnanais na pumatak mula sa kanyang mga mata. Ano bang gusto mong sabihin, Miguel? Na hindi na ako sapat? Na nagbago na ako? O na sumusuko ka na sa ating dalawa? Hindi ko alam, Kat. Sa totoo lang, hindi ko na talaga alam. Ang alam ko lang, nahihirapan na ako sobra. Pakaramdam ko, ako na lang ang kumakapit sa ating dalawa. At natatakot ako kasi napapagod na rin ako. Miguel, pinaghirapan natin to ng 5 taon. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Gusto ko lang maramdaman uli na mahalaga ako sa'yo, Kat. Kasi ngayon, parang pangarap mo lang ang may lugar dyan sa buhay mo. Pumailan lang uli ang katahimikan sa pagitan ng 2 taong dating hindi kayang matulog nang hindi naririnig ang boses ng isa't isa. Ang video call na dati nagdadala ng warmth at pananabik ay naging saksi na sa dahan-dahang paglamig ng 2 pusong pilit na kumakapit ngunit unti-unti nang nauubusan ng lakas. Malamig ang simoy ng hangin sa maagang umaga. Sa loob ng kusina ng pamilya Reyes, ang pamilyar na halimuyak ng freshly brewed coffee ay nakapuno sa silid. Ngunit wala rito ang dating sigla at warmth na kadalasang sumasalubong sa bawat umaga.
Mag-isa si Miguel na nakaupo sa hapagkainan. Nakatitig siya sa kanyang tasa ng kape na unti-unti nang nawawala ng usok. Isang patunay ng matagal na niyang pagkakaupo roon nang walang ginagawa. Malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Bakas ang walang tulog na gabi at ang napakabigat na palaming dinadala sa kanyang dibdib. Dahan-dahang pumasok sa Aling Flora sa kusina. Nakasuot ng kanyang pambahay na apron. Agad na nakuha ng kanyang pansin ang matinding katahimikan ng anak. Sa nakalipas na ilang araw, napansin na niya ang hindi karaniwang kilos ni Miguel. Ang kawalan ng gana sa pagkain, ang pag-iwas sa kwentuhan, at ang palagiang pagtitig sa wala. Lumapit si Aling Flora at dahan-dahang umupo sa tapat nito sa mesa, may halong pag-aalala at pagtataka ang mukha. Anak, may problema ba? Ilang araw ka nang ganyan? Tahimik, malalim ang iniisip, at parang laging malayo ang tingin. Nag-away na naman ba kayo ni Kat? Kailan bang uwi niya mula sa Singapore? Baka kailangan niya lang mag-usap ng masinsinan kapag nagkita kayo ng harapan. Ganyan talaga kapag magkalayo ang kasintahan. Maraming miscommunication at tampuhan. Pero malalagpasan yan, ano? Ang tibay niyo na kaya? 5 taon na kayo. Ilang pagsubok na ba ang pinagdaanan niyo? Doon naganap na bumagsak ang mga balikat ni Miguel. Ang salitang 5 taon at ang tibay nyo ay parang matutulis na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang puso. Hindi na niya kayang magpanggap pa. Hindi na niya kayang dalhin ng mag-isa ang napakabigat na sikretong pilit niyang tinatago sa pamilya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Tumingin siya sa kanyang ina at sa kanyang mga mata ay malinaw na mababasa ang matinding sakit at ang pagsusumamo ng pangunawa. Ang kanyang bibig ay nanginginig bago nagpakawala ng mga salitang babago sa lahat. Wala na po kami, ma. Ang apat na simpleng salitang iyon ay tila isang napakalakas na bombang sumabog sa loob ng tahimik na kusina. Nalaki ang mga mata ni Aling Flora. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagkagulat at kawalan ng paniniwala. Ang maayos na mundo na binuo nila sa kanilang kaisipan para kay Miguel at Kat ay biglang nagkadurog-durog sa isang iglap. Ano? Anong sabi mo, Miguel? Nagbibiro ka lang, di ba? Huwag mo namang gawing biro ang mga ganyang bagay. Isang maliit na away lamang yan, anak. Pagod lang kayo pareho. Lumipas din yan. Tapos na po kami, ma. Formal na po kami naghiwalay kagabi. Ako po. Ako po yung nakipaghiwalay. Hindi ko na po kaya, ma. Hindi ko na kaya yung distansya at yung lamig. Pero bakit, anak? Bakit mo ginawa yun? Sikat yun! Sikat na halos na anak na ang turing ko at ng papa mo. Ang bait-bait ng batang iyon. Mahal na mahal ka niya. At mahal na mahal namin siya para sa'yo. Ganun na lang ba kadali yun para sa'yo? Itatapo mo na lang bang nang ganun-ganon ng 5 taon na pinagsamahan ninyo? Ma, pakiusap po. Hindi niyo po naiintindihan. Akala niyo po ba madali para sa akin to? Araw-araw. Pilit kong ginagapang to. Parang lalo lang kaming lumalayo at nagiging strangers sa isa't isa. Mas masakit na ipagpatuloy pa ang mga bagay na alam mong unti-unti nang namamatay at nakakasakit na lamang sa amin pareho. Hindi ako makapaniwala sa iyo, Miguel. Akala ko siya na. Akala namin ng papa mo. Sa kanya ka na talaga ikakasal at bubuo ng pamilya dito. Sayang, anak. Sayang na sayang si Kat. At yung pinagsamahan ninyo. Walang maipintas na galit si Aling Flora, kundi isang malalim na pighati at pangihinayang. Puno ng luha ang kanyang mga mata habang tumalikod ito at dahan-dahang lumabas ng kusina. Iniiwan si Miguel na nag-iisa sa gitna ng malamig at tahimik na silid. Naiwang nakatayo si Miguel. Nakayoko at tahimik na umiiyak sa tabi ng mesa. Ang matinding sakit na lumalamon sa kanyang buong pagkatao at sa mga sandaling iyon ay hindi lamang nagmumula sa pagwawakas ng kanilang 5 taong relasyon. Masakit din at lubhang mabigat sa kanyang dibdib ang katotohanang nabigo niya ang kanyang sariling pamilya. Lalo na ang kanyang ina, na minahal at itinuring na tunay na anak si Kat sa loob ng mahabang panahon. Nakatitig siya sa kape na ngayon ay malamig na. Sa pait ng lasa nito ay tila naroroon ang pait ng kanyang kasalukuyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang buong bigat ng kaniyang desisyon.
Isang desisyong pormal na nagpasara sa isang kabanata ng kanyang buhay at magpakailanman ay babago sa takbo ng kanyang hinaharap. Isang buong taon na ang mabilis na nakalipas mula nang maghiwalay sina Miguel at Kat. Sa loob ng 530 araw na iyon, maraming bagay ang nagbago. Ngunit tila may mga alaala sa loob ng bahay ng mga Reyes na nananatiling nakapako sa nakaraan. Ngayon, sa parehong hapagkainan na gawa ng solidong Nara, kung saan dating masayang tinanggap, niyakap at ipinagdiwang sikat, nakaupo ang bagong nobya ni Miguel na si Hana, 27 taong gulang. Si Hana ay isang babaeng simple, mabait, ay may malalim na pangunawa at may sinserong ngiti na kayang magpaalwan ng loob ng kahit sino. Ngunit ang ngiting iyon ay pilit at may halong panginginig. Ramdam na ramdam niya ang mabigat at malamig na pakikitungo ng ina ni Miguel na si Aling Flora, na nakaupo sa tapat niya habang tahimik na kumakain. Sa gitna ng hapag, nakahain ang iba't ibang putahe. Subalit ang hangin sa loob ng kainan ay napakabigat. Tila ba bawat subo ng pagkain ay mahirap lunukin. Si Mang Tony ay tahimik din kumakain sa dulo ng mesa. Pabalik-balik ang tingin sa kanyang asawa at sa bagong bisita. Napansin ni Miguel ang hindi maikakailang tensyon at ang pilit ng ngiti ng kanyang kasintahan. Hinawakan niyang kutsara at tinidor. Huminga ng malalim at pilit na binasag ang nakakabinging katahimikan sa pamamagitan ng pagpapasigla ng usapan. Ma, pa, si Hana po pala. Nagtatrabaho bilang isang senior graphic artist sa isang malaking advertising agency. Napakagaling niya pong mag-drawing at mag-design. Siya nga pong gumawa ng logo para sa mga sikat na brand ngayon. Ngumiti si Hana kay Aling Flora. Isang ngiting bukas, magalang at puno ng pag-asang matanggap din siya ng pamilya ng lalaking kaniyang minamahal. Ngunit sa halip na suklian ng ngiting iyon, tiningnan lang siya ni Aling Flora mula ulo hanggang paa nang walang anumang emosyon sa mukha bago marahang bumuntong hininga at sumagot. Ganun ba? Maganda naman yan. Malaki siguro ang kita sa mga ganyang trabaho sa computer. Ang adobo ko. Okay ba sa'yo, Iha? Baka naninibago ka sa luto ko. Medyo matamis kasi ang timpla ko dyan. Ay, nako tita, napakasarap po. Sakto lang po yung asim matamis. Paborito ko po talaga yung adobo simula nung bata pa ako. Talaga ba? Paboritong-paborito rin niya ni Kat. Ang totoo niyan, nung nandito pa siya, siya pa nga ang nagturo sa akin ng ilang sikreto sa pagluluto ng adobo para mas maging malambot ang karne. Alam mo ba, yung kaldereta niya? Nako, hindi mo talaga pagsasawaan. Minsan nga, siyang nagluluto para sa buong pamilya kapag may okasyon o pagtitipon dito sa bahay. Ganon siya ka-close sa amin at ganon din niya kami kaalaga. Natigilan si Kat. Napabitaw siya ng bahagya sa kanyang kutsara. Ramdam na ramdam niya ang malinaw na patutsyada at ang ibinabato ng kanyang komparasyon sa bawat salitang binibitawan ni Aling Flora. Hindi lang ito simpleng pag-aalala sa nakaraan. Ito ay isang pader na pilit itinatayo sa kanyang harapan upang iparamdam na kailanman ay hindi niya mapapantayan ang nauna. Mabilis na tumingin si Hana kay Miguel. Baka sa mukha ng binata ang matinding pagkahiya, inis at kawala ng kaginhawaan sa sitwasyon. Ayaw ni Miguel na pahiyain ang kanyang ina. Ngunit hindi na rin niya kayang tiisin ang ginagawa nito sa kanyang bagong kasintahan. Ma, si Hana po ang kasama natin ngayon sa mesa. Siya po ang bisita natin. Pwede po bang wag na muna natin pag-usapan ng nakaraan? Bakit? Masama bang alalahanin ang magagandang bagay at ang taong naging mabuti sa pamilya natin? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Miguel. Parte ng buhay mo si Kat. 5 taon kayo magkasama at nagmahalan. Hindi mo yan mabubura sa isip natin ng ganun-ganun lang kadali ng dahil lang na may bago ka. Flora, tama na yan. Nakikita mong kumakain ng mga bata. Hayaan mong kumain ng maayos si Hana. Hana, Iha, pasensya ka na sa asawa ko ha. Medyo prang ka lang talaga yung magsalita at sentimental sa mga nakaraang bagay. Masarap ang pagkain. Ipagpatuloy mo lang ang pagkain mo. Nako, okay lang po Tito Tony. Naiintindihan ko po. Ngumiti lang ng pilit si Hana upang hindi na lumala pa ang tensyon sa pagitan ng pamilya. Subalit sa kanyang loob-loob may matinding sakit na dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib.
Sa buong durasyon ng hapunang iyon, pakiramdam ni Hana ay isa siyang estranghero na pumasok sa isang kastilyo at sinusubukang agawin ang pwesto ng isang reyna na nakaukit na sa puso ng lahat. Kahit anong gawin niyang pagpapakumbaba at pagiging magalang, nararamdaman niyang ang bayang ito ay nakatitig sa kanya ng may panghuhusga. Tumingin siya sa pagkain sa kanyang plato. Pakiramdam niya, gaano man karaming pagkain ang kainin niya sa mesang iyon, hinding-hindi siya mabubusog. Dahil ang totoo, hinahanap niya ay ang pagtanggap at pagmamahal ng pamilyang ito. Isang bagay na tila mananatiling nakakulong sa alaala ng nakaraan. Maliwanag ang ilaw sa loob ng apartment. Nag-aayos ng sarili si Miguel sa harap ng napakalaking salamin sa kanyang kwarto. Bihis na bihis ito, nakasuot ng formal na polo at maayos ang ayos ng buhok na tila ba pupunta sa isang napakahalagang kaganapan. Sa kabilang dulo ng kwarto, si Hana ay nakaupo sa gilid ng kama. Nakahawak ng isang libro. Subalit ang kanyang mga mata ay hindi nakatitig sa mga pahina nito. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa nobyo na abalang-abala sa pag-aayos ng kanyang sarili. May kaunting pait at pagtataka sa kanyang dibdib. Dahil wala man lang nabanggit si Miguel na may pupuntahan nito ngayong gabi. Ang porma natin Saan napunta? May special occasion ka ba na... May special occasion ba na nakalimutan ko? Oo. Birthday ni Tita Lorna ngayong gabi. May kaunting salo-salo sa bahay nila. Ganun ba? Hindi mo man lang nabanggit sa akin kanina. Anong oras ba yon? Para makapag-ayos na rin ako ng mabilis. Natigilan si Miguel. Humarap siya kay Ana. At sa kanyang mukha ay mabilis na nabakas sa matinding pag-aalangan at pagkabalisa. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang kasintahan, na tila ba may mabigat na kasalanang pilit na tinatago. Ano kasi Ana? Pampamilya lang talaga yung selebrasyon ngayong gabi. Alam mo na, yung mga tita-tito ko medyo makalumang pag-iisip. Gusto nila kapag may mga ganitong salo-salo, sila-sila lang munang nagkikita-kita. Ang mga salitang iyon ay parang isang matinding suntok sa sikmura ni Hana. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit isa itong ngiting puno ng pait at matinding sakit na sumaksak sa kanyang puso. Pamilya. Ibig sabihin, hindi ako kasama doon. Kasi para sa kanila at para sa'yo, hindi pa ako pamilya. Tama ba, Miguel? Babe, hindi sa ganun. Ayoko lang na mailang ka dun. At sa totoo lang, ayoko rin ng gulo atensyon. Alam mo naman ang sitwasyon kay mama. Pag-iinitan ka lang dun. At ikukumpara na naman. Ginagawa ko to para sa proteksyon mo. Para sa akin? O para sa sarili mo? Para hindi ka na mahirapan at magpaliwanag sa kanila. Miguel, paano kung nagiging parte ng pamilya mo? Kung sa simula pa lang, hindi mo na ako binibigyan ng pagkakataong makapasok. At ang mas masakit, parang okay lang yun sa'yo. Hana, please. Intindihin mo na lang muna ngayong gabi. Pangako babawi ako sa'yo. Bukas na bukas, tayo naman naglalabas at magdidiwang. Okay? Walang nagawa si Hana kundi tumango ng mahina habang pilit na pinipigilan ng pagtulo ng kanyang mga luha. Pinanood niyang isara ni Miguel ang pinto at umalis. Naiwan siyang mag-isa at tahimik sa malamig na apartment. Yakap-yakap ang unan habang tinitiis ang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang oras at pumatak ang hating gabi. Umuwi si Miguel kanina pa at ngayon ay mahimbing nang natutulog sa tabi ni Hana. Ngunit si Hana ay hindi makatulog. Ang kaniyang isip ay puno ng mga tanong at alinlangan. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bedside table at binuksan ang kanyang Facebook application upang magpalipas ng oras. Subalit sa kanyang pag-scroll, tumumbad sa kanya ang katotohanang mas masakit pa sa kanyang inasahan. Isang pampublikong album ng litrato ang napost ng pinsan ni Miguel na may caption na Happy 60th Birthday Tita Lorna. #Family is Love. #Reyes Clan. Hindi ito simpleng konting salo-salo. Tulad ng sinabi ni Miguel, isa itong malaki at grandiosong handaan sa isang kilalang restoran. Naroon ang buong angka ng mga Reyes, ang mga pinsan, tito, tita at maging mga kaibigan ng pamilya. At sa mismong gitna ng isang malaking group picture, nakita niya si Miguel.
Masayang-masaya na nakangiti at nakaakbay sa kanyang ina na si Aling Flora. Tuluyang pumatak ang mainit na luha mula sa mga mata ni Hana. Hindi na niya kayang tiisin pa ang sakit. Dahan-dahan niyang niyanig at ginising si Miguel. Miguel, gising. Gising ka muna. Mag-usap tayo. Bakit, Hana? Anong oras na? Anong problema? Ito ba yung sinasabi mong pampamilya lang? Ito ba yung kaunting salo-salo sa bahay? Miguel, bakit kailangan mo pang magsinungaling sa akin? Hana, ayoko na kasi na masaktan ka. Alam ko mag-aalala ka at maiinis kapag nalaman mong napakalaki ng okasyon. Ayaw mo ako saktan? Pero mas nasaktan ako ngayon, Miguel. Dahil pinagmukha mo akong tanga. Pinagmukha mong okay lang sa akin na itago at itakwil sa gilid. Ano bang tingin ninyo sa akin, ha? Isang temporaryong kapalit lang ba ako habang wala pa o hindi pa bumabalik si Kat? Huwag mo namang isama si Kat dito. Walang kinalaman si Kat sa nangyari tong ngayong gabi. Talaga? Walang kinalaman? Kasi sa tuwing kasama ko ang nanay mo, puro pangalan na lang ni Kat ang naririnig ko. Sa tuwing may okasyon ng pamilya mo, ako laging hindi kasama. At ikaw, anong ginagawa mo, Miguel? Hinahayaan mo lang sila. Kasi mas madali para sa'yo na sabihin sa akin na umintindi ako kaysa sa ipaglaban mo ko sa kanila. Pamilya ko sila, Hana. Hindi ko pwedeng talikuran o awayin ng sarili kong pamilya para lang sa ganyan. Walang nagsasabing talikuran mo sila. Ang inihiling ko lang, iparamdam mo rin sa akin na parte rin ako ng buhay mo. Nag-girlfriend mo ako. Hindi isang lihim mo, isang bisita na pwede mo pauwiin kapag darating ng tunay mong pamilya. Pagod na ako, Miguel. Pagod na ako makipagkumpetensya sa isang multo na ayaw ninyong bitawan. Puno ng luhang tumalikod at mabilis na lumabas ng kwarto si Hana. Iniwan si Miguel na tulala at nakatayo sa tabi ng kama. Pumailan lang ang malamig na katahimikan sa loob ng silid. Sa gabing iyon, naramdaman ni Miguel ang isang napakalaking lamat ng kanilang relasyon. Isang lamat na nilikha hindi lang ng pagtanggi ng kaniyang pamilya, kundi ng kaniyang sariling karuwagan na ipaglaban ang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya sa kasalukuyan. Maliwanag ang ilaw sa sala ng apartment. Abala si Ana sa pagbabasa ng isang libro habang nakasandal sa malambot na sofa. Ang katahimikan ng gabi ay napayapa ang kanyang isip. Ngunit agad ding naputol nang pumasok si Miguel galing sa trabaho. May dala ito isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang bake shop sa lungsod. Baka sa mukha ng binata ang kaunting pagod. Ngunit pilit nitong pinasisigla ang kanyang sarili habang nakatitig sa kanyang kasintahan. Hi babe, dala ko yung paborito mong chocolate mousse cake. Galing sa bake shop sa ibaba. Ngumiti si Hana at agad na tumayo mula sa sofa. Sinalubong niya si Miguel ng isang marahang halik sa pisngi. Sa kabila ng mga nakaraang away at malamig na pakikitungo mula sa pamilya ng binata, may mga araw pa rin tulad nito. Mga araw na tahimik, payapa at tila normal ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Kumuha siya ng plato sa kusina habang masayang nakatingin sa dalang pasalubong. Salamat babe. May okasyon ba ngayon na nakalimutan ko? Bakit bigla ka namang nag-uwi ng cake? Wala naman. Naalala lang kita noong nadaanan ko yung shop kanina. Oo nga pala. Tumawag si mama kanina. Birthday daw niya sa Sabado. Sa bahay lang gaganapin yung simpleng salo-salo. Inaasahan ka raw niya makapunta. Natigilan si Hana sa kalagitnaan ng pagputol ng cake. Isang imbitasyon mula kay Aling Flora. Isang bagay na bihira at halos hindi pa nangyayari simula noong naging sila ni Miguel. May kaunting saya at pag-asa siyang naramdaman sa kanyang dibdib na baka ito na ang pagkakataon para sa isang bagong simula. Subalit kasabay nun ay ang isang pamilyar na pag-aalinlangan na dahan-dahang gumagapang sa kanyang isip. Talaga? Wow! Nakakagulat naman na naisipan niyang imbitahin ako ngayon. Oo nga tapos may isa pa siyang sinabi sa akin kanina nung tumawag siya. Ano yun? May problema ba? Tumingin ng diretso si Miguel sa mga mata ni Hana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalangan. Tila naghahanda ang kanyang kalooban para sa isang masamang balita na alam niyang magpapasabog sa katahimikan ng kanilang gabi. Nagbakasyon kasi sikat dito sa Pilipinas. Umuwi siya galing Singapore nung isang araw. At inimbitahan din siya ni mama sa birthday niya ngayong Sabado. Parang binuhusan ng napakalamig na tubig si Hana sa kanyang kinatatayuan. Ang kaunting saya at pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho at napalitan ng isang matinding pamilyar na sakit.
Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nakatitig sa lalaking kaniyang minamahal. Ano? Inibitahan niyo si Kat? Bakit niya gagawin yun, Miguel? Alam niyang nandun ako. Alam niyang tayo na. At anong gusto niyang palabasin sa harap ng pamilya mo? Pakiusap, kumalma ka muna. Kaibigan pa rin naman daw ng pamilya si Kat. Nagkataon lang na umuwi siya mula abroad. Alam nga namang hindi siya imbitahan ni Mama. Ano na lang sasabihin ng mga tita at kamag-anak natin kapag nalamang umuwi siya tapos hindi man lang inimbita? Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang pakialam ko ay ang mararamdaman ko. Harap-harapan niya ako binabastos at pinapamukhang wala akong halaga, Miguel. At ikaw, hinahayaan mo lang siya? Grace, babe, huwag na nating palakihin to. Isang gabi lang naman to. Pumunta tayo. Maging magalang tayo sa isa't isa. At ipakita natin sa kanila na matatag tayo. Na walang makakasira sa atin kahit sino pang dumating. Pwede ba? Gawin mo to para sa akin. Para matapos na. Huminga ng malalim si Hana habang nakasandal sa dibdib ni Miguel. Kahit ang buong katawan at isip niya ay sumisigaw na huwag pumunta at huwag pumayag sa ganitong uri ng pagtrato. Alam niyang wala siyang magagawa. Kung hindi siya pupunta, lalo lang siyang magmumukhang masama at walang respeto sa paningin ng kanilang pamilya. Sige, pupunta ako. Pero sana, Miguel, ngayong gabi lang. Iparamdam mo namang ako ang girlfriend mo. Ipagtanggol mo naman ako kahit minsan lang. Puno ng tao at maliwanag ang mga ilaw ang malawak na hardin ng mga Reyes. Masasayang tugtugan, malalakas na tawanan at ingay ng mga kwentuhan ang humahalimuyak sa hangin. Pagdating ni na Miguel at Hana, agad silang sinulubong ng ilang kamag-anak upang batiin. Ngunit mula sa kanilang pagpasok, ramdam ni Hana ang mga mata ng halos lahat ng bisita ay nakatuon sa iisang direksyon lamang. At doon, sa gitna ng hardin, nakita ni Hana si Kat. Nakikipagtawanan ito kay Aling Flora na parang walang anumang taon o distansya ang nakalipas. Ang ayos nito ay napakaganda, nakasuot ng mamahaling damit at kumikilos ng may tiwala sa sarili. Para siyang isang prinsesa na bumalik sa kanyang sariling kaharian. Nang makita ni Aling Flora na dumating na sila, mabilis na nawala ang ngiti sa mukha nito at malamig nang tumungo kay Hana. Oh, nandyan na pala kayo. Maghanap na lang kayo ng mauupuan sa tabi-tabi dyan. Ngunit nang muling bumaling si Aling Flora sa kanyang tabi kung saan nakatayo si Kat, biglang nagliwanag ang kanyang buong mukha at napalitan ng napakalapad ng ngiti. Kat, ihali ka rito sa tabi ko. Ang ganda-ganda mo pa rin talaga. Walang pinagbago. Mas lalo ka pang gumanda at mukhang matagumpay simula nang mag-abroad ka. Miguel, Hana, hello! Good to see you both tonight. Ngumiti ng pilit si Hana habang tumatango ng bahagya. Sa simula pa lang ng gabi, ramdam na niya ang kaniyang pagkatalo. Habang nagpapatuloy ang party, mas lalong nararamdaman ni Hana na hindi siya kabilang sa mundong iyon. Sinubukan niyang sumali sa usapan ng mga tita at pinsan ni Miguel sa isang mesa. Pero sa tuwing magsisimula siyang magsalita, biglang may binabanggit na isang lumang alaala na kasama si Kat. Nako, naalala ko pa noong huling birthday ni Flora bago ang pandemya. Si Kat ang nag-bake ng cake. Ang sarap nun. Halos maubos natin agad. Ay nako, oo nga. At yung regalo niya noon ay isang mamahaling set ng mga plato galing sa ibang bansa. Talagang alam na alam niya ang gusto ng biyanan niya. Ay, ng Tita Flora pala. Napapahiya at labis na nasasaktan si Hana. Dahan-dahan siyang lumayo sa mesa at hinanap si Miguel sa kalagitnaan ng karamihan. Nakita niya itong masayang nakikipagkwentuhan sa mga pinsan nito. At sa kanyang tabi ay nakatayo si Kat, tumatawa sa mga biro na tila sila lang ang nakakaintindi. Pakaramdam ni Hana sa mga sandaling iyon ay invisible siya. Isang taong walang sinuman ang nakakakita. Maya-maya pa, pumasok ang photographer sa gitna na tinawag ang lahat para sa isang formal na kuha. Okay, Reyes family. Magsama-sama po tayo sa gitna ng grand family picture. Mabilis na hinila ng mga pinsan si Miguel papunta sa gitna ng grupo. Hihilahin sana ni Miguel ang kamay ni Hana upang isama ito sa larawan. Ngunit biglang sumingit si Aling Flora at humawak sa braso ni Kat. Kat, iha, dito ka sa tabi ni Miguel para naman mabuo ulit ang paborito kong kuha sa pamilya natin. Walang nagawa si Miguel, kundi mapagitnaan ang kanyang ina at ni Kat. Si Hana ay naiwang nakatayo sa gilid sa ilalim ng poste ng ilaw. Pinapanood silang lahat na masayang ngumingiti sa kamera. Isang perpektong pamilya kung saan malinaw na wala siyang lugar.
Subalit ang pinakamasakit na bahagi ng gabi ay dumating nang magsimula na ang paghihip ng kandila sa birthday cake ni Aling Flora. Matapos kumanta lahat ng happy birthday, kinuha ng ina ni Miguel ang mikropono upang magbigay ng maikling talumpati. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi. Konti lang naman ang hiling ko sa buhay sa edad kong to. Ang makita lang na masaya ang anak ko at maayos ang kanyang kinabukasan kasama ang tamang tao. Tumingin si Aling Flora kay Miguel pagkatapos ay bumaling kay Kat na may isang napaka malumanay at makabuluhang ngiti. Mabilis ding tumingin ang kanyang mga mata sa direksyon ni Hana. Isang tinging matalim, malamig at puno ng kawalan ng respeto. At ngayong gabi, sobrang saya-saya ng puso ko. Dahil nandito ang nag-iisang babae na sa tingin ko ay pinakamahalaga sa buhay ng anak ko. Si Kat. Nagpalakpakan ng ilang kamag-anak na nakakaalam sa nakaraan. Namula si Kat ngunit halatang naging komportable sa papuri ng matanda. Si Hana naman ay parang gustong lumunin ng lupa sa matinding kahihiyan. Kaya bilang birthday wish ko ngayong gabi, sana matupad na. Sana kayong dalawa. Ayusin nyo na ang dapat ayusin. Kayo talaga ang para sa isa't isa. Magkabalikan na kayo. Yan lang ang tanging bagay na nagpapasaya sa akin. Isang mabilis na katahimikan ng mabilis na bumalot sa buong hardin na agad na sinundan ng mga awkward na mahihinang bulungan ng mga bisita. Si Miguel ay agad na namutla, nakatitig sa kanyang ina at hindi makapagsalita. Si Kat ay ngumiti lang ng bahagya na parang hindi sigurado sa kung ano ang dapat gawin sa sitwasyon. Pero si Hana, hindi na niya kaya. Ang huling patak ng kanyang luha ay pumatak sa kanyang pisngi kasabay ng huling piraso ng kanyang dignidad na nadurog sa gabing iyon. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Palabas ng party, palabas ng hardin na puno ng mga mapanghusgang mata ng mga taong kailanman ay hindi siya tinanggap. Hana, sandali. Mabilis na sinundan ni Miguel si Hana. Sa wakas ay pinili nitong habulin at iwan ang party ng kanyang ina. Ngunit habang tumatakbo siya sa madilim na kalsada palabas ng subdivision, alam niya ngang sugat na nilikha ng gabing iyon ay napakalalim. Isang sugat na baka hindi na kailanman kayang paghilumin ng anumang salitang, sorry. Ang biyahe pauwi sa kanilang apartment ay puno ng napakabigat na tensyon. Walang nagsalita sa loob ng kotse. Si Hana ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga maliwanag na ilaw ng syudad ay dumaan lang na parang mancha sa kanilang paningin na puno ng walang patid na luha. Si Miguel naman ay mahigpit ang hawak sa manibela. Ang kanyang mga ugat sa kamay ay bakat na bakat dahil sa galit, pagkadismaya sa kanyang ina at matinding pagsisisi sa kanyang sarili. Nang tumigil ang sasakyan sa isang red light, hindi na nakatiis si Miguel at binasag ang nakatutulinding katahimikan. Hana, I'm so sorry. Hindi lumingon si Hana. Ang kanyang katawan ay naninigas sa sakit at ang kanyang mga palad ay nakakuyom sa kanyang hita. Di ko talaga inaasahan na gagawin niya ni Mama sa harap ng lahat ng bisita. Nasisira na yata ng ulo. Please, Hana, kausapin mo naman ako. Huwag ka namang manahimik ng ganyan. Dahan-dahang lumingon si Hana sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumula, basang-basa ng luha at puno ng matinding akusasyon at pait. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin, Miguel? Hindi pa ba sapat at malinaw ang lahat ng nangyari kanina? Ang gabi na to, ang pinakamalinaw na sagot sa lahat ng tanong na pinipilit kong balawalain simula nung naging tayo. Ano bang ibig mong sabihin? Nagkamali si Mama, oo. Maling-mali ang sinabi niya kanina. Pero hindi ibig sabihin nun na wala nang halagahan kung anong meron tayo. Nagkamali? Nagkamali? Miguel, pakiusap naman. Huwag mo nang ipagtanggol ang nanay mo. Hindi siya mali. Sinadya niya yun. Sinadya niyang ipahiya ako at tapak-tapakan ang pagkatao ko sa harap ng buong angkan mo. At bakit? Kasi hanggang ngayon sikat pa rin ang gusto niya para sa'yo. At ang pinakamasakit sa lahat ng nangyari ngayong gabi, nakatayo ka lang dun sa tabi niya. Wala kang ginawa. Wala kang sinabi. Ano bang gusto mong gawin ko sa mga sandaling yun, Nana?
Sumigaw ako sa sarili kong ina sa harap ng lahat ng mga bisita at kamag-anak natin. Gumawa ako ng napakalaking eskandalo sa mismong birthday niya. Hana, pamilya ko pa rin yun. At ako? Ano na naman ako sa'yo, Miguel? Hindi ba ako parte ng buhay mo? O ako lang yung extra na pwede mong isang tabi at ipahiya kapag nandyan na yung tunay at bida sa buhay mo? Miguel, isang salita lang sana mula sa'yo sa harap nila. Sapat na sa akin yun. Isang salita lang para ipagtanggol ako at iparamdam na mahalaga ako. Pero wala. Pinili mong manahimik at hayaan akong durugin ng nanay mo. Hindi na nakasagot si Miguel. Napayuko siya sa ibabaw ng manibela habang ang ilaw ng trapiko ay nagpalit mula pula patungong berde. Wala siyang may pagtatanggol sa sarili. Dahil sa kanyang loob-loob, alam niyang tama ang bawat salitang binitawan ni Hana. Dumaan ang mga sumunod na araw na may kasamaang loob at napakalamig na pader sa pagitan nilang dalawa. Bagaman magkasama sila sa iisang apartment at nakatira sa ilalim ng iisang bubong, nararamdaman ng bawat isa na napakalayo na ng kanilang mga puso sa isa't isa. Isang lamat na hindi basta-basta maibabalik dati. Nasa loob ng banyo si Miguel at naliligo. Ang tunog na dumadaloy na tubig mula sa shower ay sumasakop sa tahimik na apartment. Naiwan ang kanyang telepono sa ibabaw ng wooden coffee table sa sala. Si Hana naman ay abala sa pag-aayos at pagtutupi ng mga nakakalat na gamit sa sala. Sinusubukan niyang gawing abala ang kanyang mga kamay at isip upang hindi na muling bumalik sa kanyang memorya ang masakit na kaganapan noong kaarawan na ni Miguel. Subalit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila ayaw pa ring mawala. Biglang umilaw at marahang nag-vibrate ang telepono ni Miguel sa ibabaw ng mesa. Sa simula, balak lamang nitong ipagwalang bahala ang tunog. Ngunit sa kanyang paglingon, isang pamilyar na pangalan ang malinaw na lumitaw sa screen. Kat. Natigilan si Hana sa kanyang kinatatayuan. Ibinaba niya ang hawak na damit at tinitigan ang telepono na para bang isa itong ahas na anumang oras ay handang tumuklaw at magbuga ng lason. Ang kanyang isip at konsensya ay nagsasabing huwag pakialaman ang pribadong gamit ng kasintahan. Ngunit ang kanyang pusong wasak at puno ng alinlangan ay hindi na napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Hindi ito nakalak. Sa pamamagitan ng panginginig ng kanyang daliri, binuksan niya at pumasok ang mensahe. Migs, thanks for your time yesterday. I really appreciate it. Mas gumana pakiramdam ko matapos ang usapan natin. Ingat ka palagi. Ang mga salitang, thanks for your time yesterday at mas gumaan ang pakiramdam ko ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw at sumaksak sa isip ni Hana. Kahapon na ang akala niya ay nasa trabaho at abala si Miguel. Nakita sila ng palihim. Sa likod niya, pagkatapos ng lahat ng pambabastos at sakit na naranasan niya sa pamilya nito. Nabitawan ni Hana ang telepono sa talahib ng carpet na tila ba napaso ang kanyang mga palad. Ang matinding sakit ng kanyang nararamdaman ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy at hindi mapigilang sakit. Sakto namang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Miguel. Nakatapis lang ang tuwalya habang pinupunasan ang kanyang buhok. Babe, sabay tayo mag-dinner mamaya sa labas ha. May nahanap ako magandang restaurant. Babawi ako sa'yo sa lahat ng nangyari nung nakarang araw. Ngunit ang ngiti sa mga labi ni Miguel ay mabilis na naglaho nang makita ang kabuuang itsura ni Hana. Nakatayo ito sa gitna ng sala. Nanginginig ang buong katawan at ang kanyang mga mata ay parang mga matutulis na punyal na nakatutok sa kanya. Ana, anong problema? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nagkita kayo? Kahapon? Nagkita kayo ni Kat nang hindi ko nalalaman? Mabilis na namutla si Miguel. Ang kanyang mata ay nadilat sa pagkagulat at ang kanyang bibig ay nabitin sa ere. Alam na niya. Huli na ang lahat para magkaila. Teka, paano? Hana, magpapaliwanag ako. Pakiusap, makinig ka muna. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Hindi tulad ng iniisip ko? Ano bang dapat kong isipin, Miguel? Pagkatapos mong hayaan na ipahiya at durugin ako ng nanay mo sa harap ng buong pamilya mo? Kinabukasan din tatakbo ka kagad sa ex mo para ano? Mag-usap? Mag-reminisce ng mga lumang alaala nyo? O para planuhin na ang pagbabalikan ninyo? Hana, huwag ka namang sumigaw, please. Makinig ka muna sa akin. Nag-usap lang kami kahapon. Kailangan lang namin tapusin ng maayos ang lahat para wala ng gulo. Para sa atin to.
para sa atin. Huwag mo ko lukuhin, Miguel. Walang atin sa ginawa mo. Ang mayroon lang mula simula ay ikaw at siya at ang pamilya mo. Ako? Isa lang ako malaking abala sa love story ninyo. Bakit, Miguel? Kulang pa ba yung kahihiyan at sakit na nararamdaman ko sa party ng mama mo? Kailangan mo pa talaga saksakin ako sa likod sa pamamagitan ng pagtatagpo ninyo? Di kita sinaksak sa likod. Isa lang tong formal goodbye, Hana. Sinabi ko sa kanya kahapon na ikaw lang mahal ko at wala na siyang babalikan dito. Ginawa ko yun para matahimik ng lahat at para hindi ka na niya guluhin. Formal goodbye. Pagkatapos ng isang taon na hiwalay kayo, ngayon mo lang naisipang mag-formal goodbye? Galing naman ang timing mo. At bakit hindi ka naniwala sa akin, Miguel? Bakit hindi ka nagtiwala na kaya kong intindihin kung sinabi mo sa akin ng totoo bago ka nakipagkita? Kasi alam mong masasaktan ako. Kasi sa loob-loob mo, alam mong mali ang ginawa mo. Hindi na hinintay ni Hana ang anumang isasagot pa ni Miguel. Pumunta siya sa kanilang kwarto at kinuha ang kanyang malaking travel bag mula sa closet. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga kamay, sinimulan niyang isilid doon ang kaniyang mga damit at personal na gamit. Sinundan siya ni Miguel sa loob ng kwarto. Desperado, nakatapis pa rin ng tuwalya at hindi magkandatuto kung paano pipigilan ang pag-alis ng kanyang kasintahan. Hana, pakiusap. Saka pupunta. Huwag naman ganito, please. Pag-usapan natin to na kalmado. Ayusin natin to. Hana, mahal na mahal kita. Humarap si Hana sa kanya. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay patuloy na dumadaloy patungo sa kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng alinlangan. Puno na ito ng determinasyon. Tapos na tayo, Miguel. Hindi. Hindi ako papayag na maghiwalay tayo ng ganito. Wala ka nang magagawa. Pagod na ako maging anino at panakipbutas lang ni Kat sa pamilya mo. Pagod na ako maghintay na piliin mo ko ng buong buo. Pinapalaya na kita, Miguel. Maging masaya ka. Balikan mo siya kung gusto mo. Total, yun naman ang gusto ng lahat, di ba? Isinukbit ni Hana ang kanyang bag sa kanyang balikat at dahan-dahang naglakad palabas ng kwarto patungong pintuan ng apartment. Hana, please. Huwag mo kong iwan, pakiusap. Matagal mo na akong iniwan, Miguel. Hindi mo lang napansin kasi masyado ka nakatitig sa nakaraan. Naglakad siya palabas ng pinto. At sa pagkakataong ito, hindi na niya nilingon pa si Miguel kahit kailan. Naiwan si Miguel sa gitna ng malamig na apartment. Mag-isa, basang-basa mula sa shower, habang pinapanood ang tuluyang pagguho ng mundo na sinubukan nilang buuin. Isang mundong hindi kailanman naging tunay para sa kanila. Lumipas ang 7 araw. Sa malaking bintana ng kanyang opisina sa ikalawang palapag, nakatayo si Hana habang pinapanood ang kalsada sa ibaba. Nakatayo roon si Miguel sa kabilang kalye. Walang hawak na payong, nakatitig sa taas at basang-basa na sa malakas na buhos ng ulan. Isang linggo na itong ganito. Araw-araw, pagkatapos ng oras ng trabaho, nag-aabang ito sa labas ng gusali, umaasang bababa siya at kakausapin ito. Araw-araw din tinitiis ni Hana na huwag itong pansinin na't lagpasan lamang. Kahit na sa tuwing nakikita niya ang kaawa-awang estado ng binata ay parang pinipiga ang kanyang sariling puso. Lumapit ang kanyang matalik na katrabaho na si Bea. May hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Hana, hindi ka pa ba naaawa dyan kay Miguel? Baka magkasakit na ng malalayan. Isang linggo na siyang nagpapaulan at naghihintay dyan sa baba. Kung mahal mo pa naman, baka pwedeng bigyan mo man lang ng kahit isang huling tsansa. Hindi ganun kadali yun, Bea. Natatakot ako. Paano kung bumalik lang kami sa dati? Paano kung maulit lang ulit ang lahat ng sakit? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan ulit? Ang pag-ibig, sugal talaga yan. Minsan, kapag nakita mong totoong nagsisisi yung tao, kailangan mong itaya ulit yung puso mo. Sa bahay naman ng pamilya ni Hana, halos araw-araw ay may dumarating ding delivery para sa kanya. Isang malaking bouquet ng paborito niyang mga sunflowers at isang kahon ng pinakagusto niyang dark chocolates. Ang kanyang ina na si Aling Marites ang laging tumatanggap ng mga ito sa pintuan. Isang gabi, pumasok ang kanyang ina sa kanyang kwarto, dala ang panibagong bungkos ng bulaklak. Anak, kinausap ako ni Miguel kanina sa labas ng gate. Nagmakaawa siya sa akin. Sinabi niyang hindi siya titigil sa pagpunta rito hanggat hindi mo siya pinapatawad at binibigyan ng pagkakataon magpaliwanag. Nakikita ko sa mga mata ng batang yun, anak. Nagsisisi talaga siya sa mga pagkakamali niya.
Natatakot lang po ako, ma. Sobrang natatakot po akong masaktan at magmukhang tanga ulit sa harap ng pamilya niya. Normal lang na matakot anak. Lalo na't nasugatan ka ng malalim. Pero ang totoong pag-ibig, kailangan din ng kaunting tapang para magpatawad o para magkaroon ng malinaw na pagtatapos. Kinagabihan, habang nakatitig sa mga sunflowers sa kanyang mesa at malakas na ulan sa labas, hindi na nakatiis si Hana. Ang kanyang puso ay puno ng halong takot at pag-asa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap ang numero ni Miguel at pinindot ang call button upang formal nang harapin ang kanyang bukas. Maliwanag ngunit malamlam ang ilaw sa loob ng maliit na coffee shop. Sa isang sulok na malayo sa ingay ng kalsada, magkaharap na nakaupo sina Miguel at Hana. May 2 tasa ng kape sa kanilang mesa, ngunit wala ni isa sa kanila ang nag-abala pang inumin ito. Si Miguel ay may dala pa ring matinding lungkot, pagod at walang kapantay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga palad ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Si Hana naman ay nakaupo ng tuwid, seryoso ang mukha. Handang makinig sa anumang isasabi ng binata ngunit handa rin na manindigan para sa kanyang sariling dignidad. Binasag ni Miguel ang katahimikan sa pamamagitan ng isang mababang boses na halatang pinipigilan ng pagluha. Salamat sa pagpayag mong makipagkita sa akin ngayong gabi, Ana. Alam kong wala man lang akong karapatang humingi ng tawad sa'yo pagkatapos ng lahat ng kahihiyan at sakit na idinulot ko. Naging duwag ako. Naging napakamakaserili ko. Hinayaan kong saktan at ipahiya ka ng pamilya ko habang nakatayo lang ako at walang ginawa. At yun yung bagay na hindi ko mapapatawad sa sarili ko kahit kailan. Bakit mo ginawa yun, Miguel? Bakit mo hinayaan na mangyari ang lahat ng yun sa harap ng maraming tao? Dahil natakot ako. Natakot akong suwayin ng nanay ko. Natakot akong masira ang pamilya ko. At mag-away-away kami. Pero sa sobrang takot kong yun, hindi ko na-realize na ang pinakamahalagang tao pala sa buhay ko unti-unti nang nawawala. Ikaw. At nung gabing umalis ka at iniwan mo ako sa apartment, doon ko naintindihan ang lahat. Anong silbi ng buong pamilya ko kung hindi ko naman kasamang nag-iisang taong gustong maging pamilya ko habang buhay? May pumatak na isang malaking luha mula sa mata ni Miguel. Hindi na niya pinalampas ang pagkakataong iyon upang sabihin ang lahat ng kanyang ginawa sa nakalipas na 1 linggo. Kinausap ko si mama nung isang araw. Sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Sinabi ko na ikaw lang ang babaeng mahal ko. At kung hindi niya kayang ibigay ang respeto na nararapat para sa'yo, malaking posibilidad na masira na ng tuluyan ang relasyon naming dalawa bilang mag-ina. Hana, pinipili kita. Araw-araw. Kahit anong mangyari, ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Pakiusap, bigyan mo ko ng kahit huling pagkakataon para patunayan yan sa'yo. Tinitigan lang ng matagal ni Hana si Miguel. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya ang purong sinseridad sa bawat salita at sa bawat luhang dumadaloy sa mukha ng binata. Ito na ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig simula pa noong unang araw na nakilala niya ang pamilya nito. Kahit may kaunti pang takot sa kanyang puso, alam niyang mahal pa rin niya si Miguel at handa siyang magtiwala ulit. Ngunit sa kanyang sariling mga alituntunin. Isang pagkakataon, Miguel. Pagbibigyan kita ulit. Pero sa pagkakataong to, hindi na ako kailanman papayag na maging anino lang ni Kat o kahit na sino. Lalaban tayo ng sabay at pantay. At bago ang lahat, kailangan ko makausap ang nanay mo. Ako lang at siya. Walang ibang tao. Maraming salamat, Hana. Pangako, gagawin ko lahat. Makakausap mo si mama. Nakatayo si Hana sa gitna ng malawak at magarbong sala ng mga reyes. Sa kanyang harap, nakaupo sa isang research style na sofa si Aling Flora. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay napakabigat. Tila ba pwedeng hiwain ng kutsilyo ang katahimikan na naghahari sa silid. Huminga ng napakalalim si Hana upang kinalma ang mabilis na pagtibok ng kaniyang dibdib. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo ng may buong paggalang. Tita Flora, magandang hapon po. Maraming salamat po sa pagpayag ninyong makausap ko kayo ng personal ngayon. Ano ba ang gusto mong pag-usapan nating dalawa? Sinabi na sa akin ni Miguel ang lahat ng opinyon niya noong isang araw. Kung ganun po, alam niyo na mahal ko ang anak ninyo at alam ko rin po na mahal ninyo siya bilang ina. Pero, pareho po natin siyang mahal, tita. At iyon po yung pangunahing dahilan kung bakit ako nandito sa harap ninyo ngayon.
Natigilan si Aling Flora sa tapang, diretsahan at walang takot na pananalita ni Hana. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon mula sa babaeng dati ay tahimik lamang sa gilid. Alam ko po na sikat pa rin ang gusto ninyo para sa kanya. Naiintindihan ko po kung bakit. Naging parte po siya ng pamilya ninyo sa loob ng 5 taon. Hindi ko po kayang burahin ng 5 taong na yon. At kailanman, ay hindi ko po sinusubukang palitan siya sa puso ninyo. Ano kung ganun nga ang nararamdaman ko? Ang hinihiling ko lang po ay isang maliit na espasyo sa buhay ninyo. Isang pagkakataon na ipakilala ang sarili ko. Hindi bilang kapalit ni Kat, kundi bilang si Hana, ang babaeng nagmamahal kay Miguel ngayon. Hindi ko po hinihiling na mahalin ninyo ako agad. Ang kailangan ko lang po ngayon ay ang respeto ninyo. Respeto para sa relasyon namin ni Miguel at respeto para sa akin bilang tao. Dahil kung wala po yun, tita, pare-pareho lang po tayong masasaktan. Lalo na po si Miguel na naiipit sa ating dalawa. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Matagal na tinitigan ni Aling Flora si Hana mula ulo hanggang paa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ng matanda ang hindi ang isang nakikipagkompetensyang karibal ni Kat, kundi isang babaeng matapang, marespeto at tunay na nagmamahal sa kanyang anak nang walang anumang kapalit. Dahan-dahan at marahang tumango si Aling Flora, isang tahimik na pagtanggap at pagpayag. Mula sa araw na iyon ay unti-unting nagbago ang lahat ng sa pamilya Reyes. Sinikap ni Hana na kunin ang loob at kiliti ni Aling Flora ng may buong sinseridad. Nalaman niyang mahilig pala ang matanda sa mga kakaibang halaman at bougainvillea. Kaya tuwing bibisita siya sa bahay ng mga Reyes ay may dala siyang bagong tanim na galing sa garden center. Natutunan din niyang paborito pala ni Aling Flora ang mga lumang pelikulang Pilipino. Kaya sinasamahan niya itong manood sa sala tuwing hapon ng Sabado habang nagtitimpla ng tsaa. Dahan-dahan, natutunan ni Hana na pakinggan ang mga kwento at payo nito. At sa proseso, unti-unti ring natutunan ni Aling Flora na buksan ang kanyang puso para kay Hana. Hana, iha! Pakiabot nga noong pati sa itaas ng kabinet, yung paboritong adobo ni Miguel ang lutuin natin ngayon. Eto po tita, ako na po yung maghahalo ng sabaw para hindi kayo mapagod. Isang taon nang mabilis na lumipas. Isang masayang salusalo ng pamilya sa hardin, kung saan dating nadurog ang puso ni Hana, magkatabi nang nakaupo sina Hana at Aling Flora. Masaya silang nagtatawanan habang naghahanda ng mga plato at pagkain para sa mga bisita. Tinitigan sila ni Miguel mula sa malayo. Habang nakatayo sa may beranda, ang puso ng binata ay puno ng labis na saya, kapayapaan at pasasalamat. Sa wakas, ang dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay ay magkasundo na at nagmamahalan. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang di pagkakasundo sa pagitan ng pamilya at ang bagong kasintahan ay isang mabigat na pagsubok na malulutas lamang kung ang lahat ay may gagampanang tamang papel. Ang lalaki bilang tulay, ang pinakamahalagang tungkulin ay nasa lalaki. Kailangan niyang manindigan para sa kanyang kasalukuyang nobya at maging matatag na tunay na nagtatanggol sa kanyang relasyon habang pinapanatili ang respeto sa kanilang pamilya. Ang babae bilang ehemplo ng tapang at respeto. Habang nagpapakita ng presensya, respeto at sinserong pagsisikap ang babae na unawain at makuha ang loob ng pamilya nang hindi ibinababa ang kaniyang sariling dignidad at halaga. Ang pamilya bilang bukas na puso. Nararapat din namang buksan ng pamilya ang kanilang puso at isipan, iwanan ang nakaraan at bigyan ng patas na pagkakataon ang bagong karelasyon ng kanilang anak. Sa huli, ang tunay na kapayapaan at kaligayahan ay makakamit lamang kapag ang lahat ay nagkaisa at nagbigay ng respeto sa iisang layunin. Ang kapakanan ng taong kanilang pinahahalagahan. At dito na rin nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Nawa, may natutunan kayo. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Paalam!